Monsi, after the 11th impediment, which I'm sure na-discuss na natin, ano yung the other arms ng impediment? Yung absence of consent? Para tumayo yung valid marriage, dapat din, isa rin yung makapagbigay yung pumapasok sa kasal ng valid consent na tinatawag. Kasi nga, sinabi natin kanina, buong buhay mo, ibibigay mo, at buong buhay niya, tatanggapin mo. Dapat klaro sa iyo yan. At dapat yung consent na o ka doon sa kasal, ay dapat klaro rin sa iyo yan. It should be a product of your intellect and will. Talaga, you have choices before that, at ibinigay mo yung sarili mo in all honesty and willingly sa mapapangasawa mo. Lastly, yung last na arm ng valid marriage, yung canonical form na tinatawag. Kailangan, it should be manifested yung oo mo before a Catholic minister. At may mga rights tayo for that. At yun ang canonical form na tinatawag. So kung nagkasawa ka, in front ng judge, hindi consider yun? Hindi. Kung civil, that's why we don't consider civil marriages as marriages sapagkat walang canonical form. Ayun. So dapat talaga sa loob ng simbahan. Tapos, before a Catholic minister. At ano yung mga nagsisimba sa sea? Kaya miso rin na nagkakasal sa dagat, nagkakasal sa garden. Well, if it is before a Catholic minister, na nangyari naman ata noon, I don't know. Pero kaya hindi na. Basta Catholic minister ang nag-assist. So, place doesn't matter as long as it's in front of a Catholic minister. Napakaganda. So, Ponzi, alam mo, dapat talaga another episode tayo yan, no? So, anong message maibigay mo? At least ngayon nakita natin yung kahalagahan ng sakramento ng kasal. Okay. I hope nakinig yung mga nagbabalak ikasal at yung mga kinasal na ay ma-remind sila yung kanilang mga promises at vows sa kasal. Napakasagrado ang kasal. Dapat pinag-iisipan natin yan bago tayo pumasok. At yung mga nakapasok na sa sakramento ng kasal, they should also see to it na ma-fulfill nila yung mga promises nila for the good of their spouses, sa kanilang responsibility to procreate, and more especially sa mga anak nila. Hindi lang basta-basta ang mga responsibilities na ito, and if parents will be very serious about the relationship, you will have many happy families in our church. Alam mo, napakaganda ng sharing ni Monsignor Gary Formoso ng Archdiocese of Nueva Segovia, kung saan po ang kanyang pagkakanon law na witness po niya talaga ang dami-daming problema ngayon nangyayari sa pamilya. At talaga ang kanilang number one wish sana is to have a happy family. Lalo na po sa ating dito sa bansa, sa Pilipinas, napaka-importante po ang pamilya sa atin. Kaya nakita niyo at narinig po ninyo ang mga pinag-usapan namin tungkol kung bakit ang simbahan walang karapatan i-dissolve ang isang valid marriage kasi only God is the one. Siya po ang writer-author nito. I think ang isang successful marriage na nakikita ko at mga nakakausap ko po ay kung palasimba ang mga magulang kasama mga anak, there's no doubt they will bring up a very good citizen, not only to serve the country but also to serve the church. Sana itong pinag-usapan namin, mag-give reminder sa inyo, think it over, especially po sa mga youth. Huwag po tayo magpadala sa ating kapusukan. Sana i-remind niyo, you have a responsibility, you owe it everything to God, to your family, and to the country. Sana nagustuhan yung episode namin hanggang sa muli dito po sa programa ng Power Tonight with Elvira.